Muling iginiit ni Representative Franz Castro na dapat nang simula ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Advice din sa mga members ng Senate kasi as parang kumbaga siya ang presidente, siya yung naging spokesperson ng lahat ng mga senador. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They have their own mind. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo. Ito'y matapos niyang aminin na may blanco sa bicameral report na... Okay, ayan na nga, no? Yung ating mga highlights ng ating pag-uusapan ngayon. Maiinit yung ating mga balita ngayon kasi po, itong si Torre, no? Bumanat rin kay former President Duterte at sablay na sablay itong banat ni Torre. Mamaya pag-usapan natin yan. Yan ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Franz Castro, no? Sa pag-iingganyo ng mga senador na umpisahan na yung impeachment trial, di ba? Anong ginawa ni Cynthia Villar? Sinabihan ng you don't buy the senators. Martin Romualdez, hindi nyo pwedeng bilhin ang mga senador. Kung kayang bilhin ni Martin Romualdez ang mga congressman dyan, sa mga ayuda-ayuda ninyo dyan, yung mga yung mga para lang mabigyan kayo ng mga projects, yung mga budget ninyo, dito sa Senado, you don't buy the senators. Hindi ganyan ang mga Senado. Nasuplak kayo kay Cynthia Villar, okay? Yan, yung pangalawa nating pag-usapan. Eto, matindi ito Itong Supreme Court, no? Inatasan na dumalo itong si Representative Stella Kimbo sa patungkol po dito sa inamin niya sa mga blank items ng National Budget of 2025 sa Pilipinas. Ayan. Natataranta na, meron nang nanginginig. Stella Kimbo. Harapin mo ito. Deserve mong harapin ito. Eto. Pang-apat, no? Ito yung pang-last natin na pag-uusapan ay itong pagpapalit ng mga PhilHealth boards, no? So, dapat namang palitan yung mga membro ng PhilHealth, no? Kung gusto natin na hindi na maulit yung paglabag nila sa ating konstitusyon, no? Bakit inilipat yung pera ng PhilHealth sa unprogrammed funds, no? So inimungkahi yan ng Korte Suprema na it should be better na lahat ng mga PhilHealth board dyan, palitan na yan lahat, okay? Palitan na yan lahat. Ito ay for the good of our country and for the good sa ating mamamayang Pilipino. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba? And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads o kung nagla-live man ang Donmar TV. So, importante po na mag-subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, simulan na natin. Ito nga, ito yung sinabi ni Torre. Alam naman natin itong si Torre. May kaso ito nung kinasuhan ito ni former President Duterte at ni Torion, no? Attorney Torion. Ito yung mga legal counsel ng KOJC. Kung matatandaan natin kung ano yung ginagawa ni Torre sa KOJC, di ba? So ngayon, gumaganti itong si Torre. Sa kanyang mga interviews, sinasabi niya, ito yung sinasabi niya kay former President Duterte.
At anong tawag doon? Nakakahiya on the part of Torre kasi matanda na itong si former President Duterte. At saka, minamahal ito ng buong bansa, no? Majority of the Filipino people mahal si former President Duterte. At heto ka ngayon, police, ikaw po ay it's very clear na ikaw po ay galit na galit dito kay Duterte. 'Di ba? Kinasuhan niya itong si Duterte eh. Marami rin siyang ikinaso ni Duterte, yung sinabi ni Duterte na nagbibiro yung kill joke ni Duterte sa mga senador. Nakakatawa nga kasi siya yung nag-file ng kaso doon. Hindi yung yung biro ni Duterte sa mga senador, hindi nga sila nag-file. 'Di ba? Ang tanong ko sa iyo, Torre, sino ang nag-utos sa iyo na pakasuhan itong si Duterte, ha? Hindi ba si Torre, si Ma'am Shi na naman? Nagtatanong lang kami, ha? Nagtatanong kami kung ikaw ba ay inutusan ni Ma'am Shi. So, ito yung sinabi ni Torre kay former President Duterte. Sabi ni Torre, ha, nakakatawa ito eh. Sabi niya ni kay Duterte, hindi na siya leader. Hindi na raw leader si Duterte. Alam mo, Torre, ha, ikaw yung hindi leader. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa mga pinanggagawa mo sa KOJC, marami pong mga pulis ang mga nadadamay sa mga kabalastugan mo. Yun ang hindi leader. 'Di ba? Ano tawag dito? Kung hindi leader si former President Duterte, bakit every time na magrarally si Duterte, marami pa rin gustong makita si Duterte? Kung hindi leader si former President Duterte, bakit hanggang ngayon marami pa ring humahanga sa kanya? Marami pa ring mga government officials, government leaders na nakadikit kay former President Duterte. Di ba? Kung hindi siya leader. I know he is not the President of the Philippines anymore. Pero kung hindi siya leader, bakit? Yung amo mo na bangag, Torre, sinong mas leader? Si Bangag o itong si former President Duterte? Sino ang mas leader tingnan? Sino ang mas leader umaksyon? Kung merong mga bagyo, kung ikukumpara natin ang trabaho ni Duterte at ni BBM, sino ang mas effective? So wag mong sabihin na hindi na siya leader. Kasi hanggang ngayon po, nakadikit pa rin ang karamihan sa ating mga Pilipino kay former President Duterte. Sabi pa niya dito, kung ano-ano pang intriga ang sinusow. Alam mo, wala ka na doon. Panahon ng kampanya. Kung ano ang sasabihin ni former President Duterte, wala ka na doon, Torre. Pulis ka. Ang mandato po nyo, protektahan ang bansa natin, protektahan ang taong bayan. Wala kang karapatan para gipitin o batikusin ang isang civilian. Kasi matatawag naman nating ordinary civilian na si former President Duterte because he's not working anymore sa government. Di ba? Wala kang karapatan. Ang karapatan mo lang, protektahan mo ang mamamayang Pilipino. Okay? Sabi pa niya dito, dapat pabayaan niya na muna ang presidente. Bakit? Maitanong ko sa iyo, Torre, pinakailaman ba ni Duterte ang mga ginagawa ni Bongbong Marcos? Hindi naman eh. Pinabayaan niya lang si Bongbong Marcos. Bakit? Hindi naman siya nagrebelde, si former President Duterte. Wala naman siyang act of rebellion. Wala naman.
Ang ginagawa lang ni former President Duterte, Torre, nag-criticize lang siya sa ating gobyerno. Specifically because Bongbong Marcos is the president, edi siya yung matatamaan. Di ba? Demokrasya tayo, Torre. So, walang mali sa ginagawa ni former President Duterte kung siya po ay mag-criticize sa gobyerno. Alangan naman, kaming taong bayan, pabayaan namin ang mga mali na ginawa ng gobyerno. E di syempre kami, magko-comment kami. Yun lang ang aming yun lang ang aming kumbaga panlaban. Kahit nga hindi nyo susundin ang mga sasabihin namin, the fact that we are expressing our hinanaing, yun lang ang aming panlaban. Diba? So, kung sabihin mo na pabayaan mo yung presidente, former president, alam mo, Torre, may karapatan po na mag-criticize ang ating dating Pangulo. Remember, he is respected and a former president of the Philippines. So kung ano man ang sasabihin niya sa bansang ito, marami po ang nakikinig. Ikaw, Torre, sino man ang nakikinig sa inyo? Wala namang nakikinig sa inyo. Kasi ang daming galit sa iyo. Diba? Sabi pa niya dito, 31 million mahigit ang boto ni Presidente. Ang kanyang pinatutungkulan dito, si Bongbong Marcos, 31 raw million ang bumoto. May tanong ko sa iyo, Torre. Nung binoto ng 31 million itong si Bongbong Marcos, sino ang kanyang tandem? Sino ang iyang ka-unit team niya? Si VP Sara. I'm one of that 31 million, Torre. Isa ako sa 31 million. Pero anong sabi ko ngayon? Nabudol kami sa tingin namin. That's our opinion. Nabudol kami. Okay? So, bakit mo ipagmamayabang ang isang 31 million? Kahit may 31 million na bumoto kay Bongbong Marcos, meron pa rin kaming karapatan para i-criticize ang mga mali na ginagawa ng gobyernong ito, Torre. Tandaan mo yan. Okay? Lagi kong sinasabi sa iyo, Torre, na bilang isang pulis, ikaw, huwag kang kumampi sa mga political personalities kasi hindi sila mananatili sa kanang pwesto. Kami, taong bayan, ang nagluklok kay Bongbong Marcos sa pagiging presidente. Pero ikaw, Torre, sa pagiging pulis mo, pinagtrabahuan mo yan. Ilang years kang nag-aral para maging pulis. Walang makakuha dyan sa rangko mo. Walang makakuha dyan sa sa pagiging ikaw ngayon na nakaserbisyo ka sa gobyerno. Wala. 'Di ba? So ikaw, stick to your principles. Kung ano ang yung nalaman mo sa during yung nag-aral ka pa. Stick to your principles. 'Di ba? Yan ang mangyayari sa iyo, Torre. Kung papasok ka sa politika, kung meron kang kakampihan, diyan na magsisimula ang mga mali-mali mong mga desisyon sa buhay. Okay? So yun lang po ang masasabi ko diyan, Torre, ha. Wala kang karapatan para ganyanin ang former President Duterte. Kayo na pong humusga, ha, taong bayan, sa sinabi ni Torre. Basta ako, meron akong sariling opinion diyan. Okay, so punta tayo dito kay Franz Castro. Itong si Franz Castro, ito yung atat na atat dito sa impeachment trial na ito. Kasi nakapasa na yung your wish is your command, Castro, sa House of Representatives. Kasi aaminin natin, ha, nagtagumpay siya sa House of Representatives. Alam naman natin, talagang magtatagumpay siya doon kasi nandoon naman si Tambaluslos, di ba?
Magtatagumpay talaga siya. You will be singing and praising sa anong tawag diyan? Sa pagiging masaya mo diyan sa House of Representatives. Pero itong si Cynthia Villar, isa ito sa nagsalita na tungkol dito sa sinabi ni Franz Castro. Kasi pilit niyang diktahan ang mga senador. Di sinabihan siya ni Cynthia Villar, you don't buy the senators. Kung kayo dyan sa Kongreso, mabibili kayo ng pera, ibahin nyo ang Senado. Yan ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Cynthia Villar nung sinabi niya, you don't buy the senators. So, ito po yung balita. Panoorin po natin ito. Okay. Wait. Nasaan na yun? Okay. Play. Muling iginiit ni Representative Franz Castro na dapat nang simula ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dapat na raw simulan. Anong batayan mo, Franz Castro, na dapat nang simulan? Sige nga. Are you even following the Constitution, Franz Castro? Di ba? Alam mong naka-recess ang Senado, pilit mong pasimulan yung impeachment trial. Ang kakapal ng mukha ninyo. Mas marunong pa kayo sa mga senador, di ba? Alinsunod sa konstitusyon. Ito ay kasunod ng sinabi ni Senate President Francis Escudero na hindi maaring pilitin ang Senado. Sabi ni Escudero, hindi maaring pilitin. Huwag nyo kasing pilitin, Castro, kasi dudugo yan eh. Nabibilit kayo eh, di ba? Alam nyo, sa totoo lang, if gusto talaga ng Senado na masimulan itong impeachment trial ni VP Sara, dapat sinimulan na ito eh. Pero sa sobrang atat ninyo, mas lalong maiinsulto ang mga senador. Mas maiinsulto itong mga senador na didiktahan ninyo. Sasabihin ng mga senador, sino ba kayo para nagmagaling kayo? Sino ba kayo para kontrolin kami? Para diktahan kami? Di ba? Na mag-convene habang naka-recess ang Kongreso. Samantala binigyan... Naka-recess nga eh. Natatandaan ko yung high school pa ako, mag-recess kami o kumakain kami during recess. Ito i-relate ko to sa aking pagiging estudyante pa noon. Meron kaming tinatawag doon sa high school pa kami, recess. O anong ginagawa namin si recess? Kumakain. Ikaw ba naman, ang Senado, kumakain sila for a recess, tapos kayo didiktahan nyo, simulan niya ng impeachment trial, di ba? Bastos yun. Kumakain yung tao, binastos nyo. Yung mga kongreso, bastos pala kayo eh. Diin ni Senator Cynthia Villar na hindi maaring diktahan. Hindi maaring diktahan. Hindi ba kayo makaintindi noon, Castro? Barbers at lahat ng mga tuwadkom dyan, hindi ba kayo nakakaintindi? Huwag nyo silang diktahan. Hindi nga sila dumidikta sa mga ginagawa nyo dyan sa Kongreso. Di ba? Ng Senate President ang mga senador sa proseso ng impeachment. Well, dahil sa SP lang yung nagsasalita siya, at tingin ko naman, baka naman kasi meron din siyang mga, meron din siyang advice din sa mga members ng Senate. Kasi parang kumbaga siya ang presidente, siya yung nagiging spokesperson ng lahat ng mga senador. Baka meron ding pressure sa kanya. Can you tell that? Hindi siya spokesperson ng mga senador, Cynthia, Franz Castro. Okay, siya yung Senate President. Si Senate President Chis Escudero, kung ano ang magiging desisyon ng lahat ng mga senador dyan sa Senado, wala siyang magawa.
Pero hindi siya spokesperson. Okay? Iba yung spokesperson ha. Chis Escudero cannot speak for all the opinions of the senators. Kasi may kanya-kanya yung mga opinion patungkol dyan sa impeachment trial eh. Si Hontiveros, may kanya siyang pananaw. Si Coco Pimentel, may kanya siyang pananaw. Kung sasabihin mo, si Robin Padilla, Bongo at si Bato, may sarili din silang pananaw. So, mali yung sasabihin mo, siya yung spokesperson ng mga Senado. Di ba? Sablay ka dun. Sablay ka dun. Ang trabaho po ng Senate President is to listen all the members of the Senate. Okay? Demokrasya tayo. What's the majority? Walang magawa si Senate President Chis Escudero dyan. Unless kung masira ang utak ni Chis Escudero. Ayan, pwede yan. Pero sa tingin ko, hindi pa naman. To the senators. Can the Senate President tell that to the senators? 24 independent republics. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. Alam mo ha, may meaning yung sinabi ni Cynthia Villar dyan. Ha? May meaning yan. Kung sa, sabi niya, kung sa Kongreso, mukhang kaya. Okay? Kaya. Pero dito sa Senado, you don't buy the senators. May meaning yun. Ito yung aking analysis sa sinabi ni Cynthia Villar. She is trying to project na hindi mabibili ng pera ang mga senador. It's very clear. You don't buy the senators. Yan ang sabi niya. Meaning to say, kung kayo dyan sa Kongreso, napapirma kayo na 200 na mga kongresista to impeach VP Sara sa House of Representatives dahil inaprubahan yung mga ayuda, inaprubahan yung mga budget proposal ninyo sa mga probinsya ninyo, ibahin nyo ang mga senador. Ang mga senador po, merong mga prinsipyo, hindi kagaya nyo dyan sa Kongreso na pera-pera na lang po ang labanan. Oh, totoo. Naglabasan sa social media na ilan doon, ha? Meron nga akong napanood na balita na talagang sinabi niya harap-harapan sa taong bayan na itong ayuda na ito, itong ganyan, pupolitikahin namin ito. Ganyan, kapala ng mukha. Nangyari yan sa Negros. Meron talagang nagsabi. Tapos ito pa, si Luistro. Anong sabi ni Luistro? Dahil sa AX, pasalamat tayo kay Romualdez. Ganon, sabi ko, grabe talaga ang Kongreso. Pera na lang talaga ang makakakontrol sa kanila. Pera talaga, makakontrol. Kaya nga sabi ko, may pag-asa pa ang bayan natin eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yun yung nakikita ko sa Senado eh. May kanya-kanya silang mga desisyon sa buhay when it comes to the national issues of the Philippines. Alam niyo ba kung bakit? Kita ko naman eh, si Hontiveros, itong si Coco Pimentel, may iba silang pananaw dito sa impeachment. Yung ibang mga senador rin, meron silang mga kanya-kanyang pananaw sa impeachment. Pero ang nakaganda doon sa Senado, nagrespetuhan sila sa kanilang mga kanya-kanyang opinion. At yun po ay tinatawag nating prinsipyo. Okay? Pero kayo dyan sa Kongreso, ewan ko na lang kung marunong kayong mag-spelling ng prinsipyo. Kasi mukhang wala sa bokabularyo ninyo ang prinsipyo eh. Yun ang totoo. Ay, nako. They have their own mind. So, it's a good thing, no? Sa totoo lang, it's a good thing na suplak ni Cynthia Villar nung sinabi niya, you don't buy the senators. Magaling yun. Saludo po kami doon sa sinabi ni Cynthia Villar. Okay? Punta tayo sa next topic natin. Ito.
itong Supreme Court, no? Pinapatawag na itong si Stella Kimbo at sagutin mo itong oral arguments patungkol po dito sa 2025 GAA. So, meaning to say, tinatrabaho nila yun during the BICAM. Okay, natuklasan, merong mga representatives na nagsabi na merong blank report. Okay, ngayon, itong si Stella Kimbo, isa ito sa mga BICA members. May inamin kasi itong si Stella Kimbo patungkol dyan sa blank items eh. Diba? So ngayon, pinapatawag na siya to answer oral arguments dito sa 2025 GAA. Ito na yung mga nakapunta na po sa executive branch ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Alamin natin ang buong istorya dyan. I-play natin. Stella Kimbo, pasok. Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo sa oral arguments. At sana naman na ikaw, Stella Kimbo, puntahan mo doon para klaro, di ba? Kasi po, yan sa Supreme Court na yan, ang nag-utos niyan, taong bayan. So, pansinin mo naman ang hinanaing ng taong bayan, di ba? Nain ang petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito'y matapos niyang aminin na may blanko. May inabin patungkol dyan sa blanko. Noong una, some of the members, yung mga bakulaw, yung mga tuwadkom, sasabihin, wala namang blanko. Si Bongbong Marcos, wala namang blanko. Pero kung si Senator Amy ang sasabihin mo, merong blanko. Ngayon, si Stella Kimbo umamin rin na may blanko. So ano pa? Sa bicameral report ng 2025 budget, bukod kay Kimbo, ipinatawag din ang Technical Working Group ng Senado at Technical Working Group. Ito yung sabi ko sa inyo eh. Nadadamay kayo eh. Pinapatawag rin sila, which is relevant nga naman kasi tatanungin eh. Kasi may binabanggit doon si Stella Kimbo na patungkol doon sa anong term doon? Typographical error. Kumbaga, ganun po ang mga palusot ni Kimbo. So, ngayon, itong mga technical working group, tatanungin ito sa Supreme Court. Tama rin na naman, di ba? Kamara upang magbigay linaw. Kaya nga, naalala ko yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez eh. Kayong mga taga-technical working group, if alam nyo na dinikta, kung meron mang mga nangyayaring pagdidikta sa mga ginagawa nyo dyan, you come out. Yan ang sabi ni Attorney Vic. You come out. Kasi hindi po pwede na ikaw ay nagtatrabaho dyan, tapos pilit kayong ipagawa ang bagay, especially sa yung mga nag-i-encode na doon sa mga reports, no? Kayo po ang kayo kasi nasa technical kayo. Kayo po ang pangunahing imbestigahan patungkol po dito. Kasi ito posible itong mangyari. I'm not saying na nangyari na ito pero ito ay possible. What if itong mga kongresista na ito, ang gusto talaga nilang mangyari, lagyan ng mga blanco. Okay? Kasi para they will just fill in the blanks para kasi nakapirma na lahat eh. I-fill in the blanks lang nila para makakulimbat pa sila. Ganon, pwede yan, no? At the end of the day, pwedeng sabihin ng mga kongreso, hindi naman namin ginawa yan eh. Mali yan sa i-blame na ngayon ang mga technical working groups. Ako pa sa iyo, according to Attorney Vic, you come out na lang. 'Di ba? Meron bang nagdidikta sa inyo? O talagang may mali kayo? Posible rin, na itong mga blank items na ito ay kasalanan ng technical working groups. Pwede rin yun. Pero sa analysis po ng mga eksperto, like Attorney Vic, hindi talaga mangyari.
malabo na i-blame natin ang technical working groups. Kaya advice ni Attorney Vic sa sa mga technical working groups, you come out, tell the truth, okay? Huwag kayong matakot. Hindi naman kayo government official di ba? So tell the truth kasi there will come a time na itong mga kabalastugan na ginagawa ng mga government officials, kayo yung i-blame at the end of the day. Kung sila po ay natrap na, wala na silang option, kayo yung i-blame. Mapiligro pa yung yung kalagayan nyo. Yun ang mga possibilities Hindi ko sinabing nangyari na yan o ganyan. That will be possible. Mga lang ito. Future analysis ko lang ito. Ayon kay Representative Franz Castro, tama lamang na humarap sila upang magkaroon ng transparency sa BICAM process. Sige, humarap kayo at mag-explain kayo, no? Para magkaroon rin naman ng hustisya ang mga tanong ng taong bayan. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco, pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group. Hala, kawawa naman yung technical working group. Ayan. Gusto kong kumanta, guys. May kanta ako Gusto kong kumanta. Hugas kamay. Ta-na-na-na-na-na. Iwagayway. Na-na-na-na-na-na-na. Hugas kamay. Ay, nako, grabe. Wala lang. Yun, opinion ko yan, na meron ng mga humuhugas ng kamay dyan. Yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the Bicameral Conference Committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Diba? So, Stella Kimbo, para hindi po kayo magkakaproblema, harapin mo. If sa tingin mo, sa tingin nyo, malinis ka, harapin mo ito, no? And I believe na malinis ka, Kimbo. Kaya harapin mo na lang. Diba? Harapin mo, sagutin mo, Kimbo. Kung, kasi, yan naman talaga ang magiging argumento nyo malinis kayo, di ba? Sige nga, patunayan nyo. You explain, harapin mo itong mga tanong, di ba? Okay, so, punta tayo sa next. Payag ba kayo, taong bayan? Kayo, tinatanong ko kayo ngayon. Payag ba kayo na papalitan ang PhilHealth Board? Ito yung iminungkahi ng Korte Suprema. Meaning to say, there is something wrong with this mga PhilHealth Board. Kasi, bakit nakalusot yan? Na pera ng PhilHealth, pera ng mga taong bayan, pera ng mga members ng PhilHealth na umaasa dito kapag ma-hospital sila. Nilipat yung pondo na yan na bilyong-bilyong pera na nilipat. Bakit hinayaan ito ng mga PhilHealth board members? Yan ang malaking tanong. So, payag ba kayong palitan sila? Ito yung balita, Play. Iminungkahi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. na palitan ang pamunuan ng PhilHealth dahil sa hindi pagsunod sa batas kaugnay ng paggamit ng... Kung talaga namang hindi sila sumusunod sa batas, dapat nating palitan, di ba? Kasi, madidihado tayo dyan di ba? Malaki pa namang tulong itong ahensya na itong PhilHealth, no? Dito po nakasalalay ang ating buhay. Sa totoo lang, lahat tayo magkasakit, tao lang tayo. So kung itong PhilHealth Board ay papalitan para sa kaayusan ng ahensya na yan, payag na payag po tayo. Ang pondo nito, git niya dapat maibalik sa PhilHealth ang 60 bilyong pisong 60 billion peso, ibalik nyo yan sa PhilHealth
malaking bagay na yan sa amin. Ha? Ibalik nyo. Ilipat sa National Treasury upang mapalawig ang serbisyo at makapagdagdag ng empleyado. Correct. Diba? Itong 60 billion na pera ng PhilHealth, marami na po ang magagawa nito. Marami na pong trabaho rin na magagawa nito, di ba? Kasi kung titingnan nyo, ang PhilHealth nga pumipila pa tayo, di ba? Isa rin yan Dapat itong PhilHealth na ito, gawa kayo ng sistema na kukunti po yung hassle ng mamamayang Pilipino, di ba? So, ibalik na yung 60 billion para matapos na itong issue na ito. Ibalik nyo na. May gusto na naman akong kakantahin, Ito. Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Yan ang hustisya natin sa Pilipinas, di ba? Ibalik nyo ang pera. Pinalakay ang mga isyong ito sa ikatlong round ng oral argument sa Korte good job Supreme Court. Good job. Suprema, kaugnay ng petisyong pigilan ang paglilipat ng pondo. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. So sa tingin nitong si Associate Justice Antonio Co. Jr., ang Supreme Court, kung sa tingin niya may nilabag itong mga PhilHealth board sa ating konstitusyon, dapat kayo, may karapatan kayong tanggalan ng trabaho at palitan kayo ng mga matitino na mga Pilipino. Di ba tama? Good job, Associate Justice Antonio Co. Jr. Good job sa'yo, good job. So, yun po ang ating sitwasyon ngayon sa PhilHealth. Ayan, ang sarap ng kape, guys. Okay, so, kayo na po ang mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, no? Patuloy ang ating discussion sa comment section. Kung meron man kayong mga argumento dyan, tanong, doon tayo magkita-kita sa comment section. Don't forget guys, i-like at saka i-share itong video na ito para makatulong kayong kakalat ito at magising po ang ating mamamayang Pilipino. And at the same time, mag-subscribe na rin kayo sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV para you will be updated, okay, sa mga ganitong klaseng balita. And guys, sa mga dati ko ng mga subscribers sa Don Mar TV, mag-subscribe rin kayo sa second channel ko Don Mar TV Balitang Totoo. Okay, meron po tayong mga ina-upload doon, political vlogs na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, Don Mar TV Balitang Totoo. Subscribe. Okay, maraming salamat mga moderators, mga audience. Maraming salamat sa panonood ninyo. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.